Baka yan na yung sinasabi ni Orly Gutesa na manual daw nilang kinukwenta yon. Di ba? Sabi, manual po namin kinukwenta o binibilang yung yung kaperahan daw ho. Putek ko, sabi ko, ang daming pera nun ah. Kung di ako nagkakamali, higat 80 yata. Yung yung maleta. Diba, daming pera nun. Ilang araw kayo matatapos nun. Tapos makita doon sa picture naman nun nila, mga kababayan, meron naman pala silang pangbilang. Rice cooker nga lang ho. Rice cooker. Tapos yung ibang pera, mas mahaba pa ho dito sa sa kamay ko. Sabi ni Janelle Van der Hearst, dishonorably discharged, mga yun. Yun pa lang, they are not credible na witness. Baka nga yung iba dyan, maghihigante ako kasi natanggal ako, nasisante ako nung panahon ni Bongbong Marcos. Kaya ang gagawin ko, babawi ako. Hindi ba? Pati si Sandro Marcos, dinamay na nila attorney ha. Tapos sasabihin may picture daw. Hindi nyo pa nilubos-lubos. Di sana nilagyan nyo na ng kinuhanan nyo na din ng video. Di po ba? Eto pa. Yung sasakyan naman, yung sasakyan daw ho, na naghatid doon sa 18 na Marites, mga kababayan, nako. Nakarehistro daw po sa asawa ni Mike Defensor eh. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera, pero hindi po yan naipakita sa kanilang salain. Yan ang isa sa mga... Hindi pa ito. Sorry. Ito na. Ito yun, mga boss. Yung kay Trillanes. Kung saan sila, Okay, who do you believe is behind this? To organize the 18 Marines, to have that press conference, get their affidavits together. Who is behind it or which faction? Okay. We're getting information right now na galing sa Duterte camp. Tatanong pa ba yan? Ako, simula pa lang yung kumbaga, paupo pa lang, nakita ko yung press conference nila, 18 nga ho. Paupo pa lang, sabi ko, tapos kasama si Mike Defensor. Nandoon. Ay, putik na to. Alam mo na kung saan galing eh. Yung mga tao na yan, ang matagal na pong gustong matanggal si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. No? Sa aksyon nila at sa mga sinasabi ng dating senador na si Trillanes ay iisa lang po. Galing sa Duterte camp po, mga kababayan. Yung nag-finance, nagpa-organize nito. Itong mga fraud, siyempre si Maligod yung gustong umiksena dyan. Pero, oo nga. No? Kasi yun yung nakikita ko, boss eh. No? Dating Senador Antonio Trillanes, yun yung nakikita ko. Si Baligod ang nakapront. Na ang dapat para ho sa akin, ang mga ini-interview, yung 18 Marites ho. No? Kasi sila yung gumalaw, sila yung kumilaw, sila yung naghatid daw. Kasi Baligod, yan? Pero hindi totoo ho, mga kababayan. Nung press conference sila, tinatanong yung ibang mga sundalo eh. Hindi makasagot eh. Parang alam na kumbaga, alam na sa galawan na walang isasagot eh. Kaya ibinigay kay Baligod yung mikropono eh. nakita namin yung mga iba't ibang mga information like the cars used by the Marines sa pagpunta ng press con, nakaregister yung sa asawa ni Mike Defensor, yung isang vehicle. Ito simula pa lang nung umpisa, 2016, medyo kainitan pa lang ni dating Pangulong Duterte sa pagtakbo sa Pangulo. Sabi natin, naku, sino maniniwala dyan sa sundalong kanin na yan? No? Miski ako, ganun din ang sinasabi ko. Trililing. Pero ngayon po, kamukat-mukat nating lahat, mga kababayan, after ng ilang taon, after ng 10 taon, mga bossing, yung mga sinasabi nitong tao na to, yun lang lumalabas na katotohanan. Pinagbintangan pa. Binenta daw ang West Philippine Sea. Pero sa mga nakikita po natin, lalo na yung mga alipores na mga Duterte, yung mga chinador ho,
Sino sa tingin ninyo ang nagbebenta sa West Philippine Sea? Si Trillanes o yung mga alipores ni Duterte at sila Duterte? Ako, kung tatanungin nyo ako, mas papaniwalaan ko na itong mga alipores at sila Duterte ang nagbebenta ng West Philippine Sea. So, makikita mo, ano to hindi to nangyari parang at random. 18 ex-soldiers, ano yan, paano sila nag-usap-usap? You can imagine how Tahimik sila. Kaya tahimik ko sila, mga kababayan. Kasi pag pinagsama-sama mo, rambulan no, yung mga sasagot niyan. Kaya, may isang attorney. Yung attorney, mas alam lahat kesa doon sa 18. Imagine niyo na lang po, no? Pag ang ginawa ng mga reporter, o ikaw naman na sumagot dito. Ano nalalaman mo? O ikaw naman sumagot dito. O. Ikaw naman sumagot dito. Wala na yan. Rambul-rambulan na ho yan. Hilo na ho yan, mga kababayan. Doon pa lang mabubuko na. Kaya, isa na lang ang sasalita, Ito yung affidavit natin, tapos ako na lang magsasalita para sa inyong lahat. Di ba? they organized this. So, ano to, talagang ginawa ito ng kampo ni Duterte kasi they stand to benefit most from this. And you believe the main agenda really of the press conference is not the payoffs, the alleged payoffs to former Speaker Martin Romualdez, the President. Yeah. Ang talagang agenda, you believe, is to discredit the ICC hearing. Yes, Naman po yan Sama mo na din yung impeachment. No, na malapit na ho. Impeachment na malapit na po. Kay Vice Presidente, Inday Sara Duterte. I think two agendas, two items sa agenda nila. Yung ICC because kailangan nilang gawin ito no? Within this time. Pangalawa, yung destabilization kasi ginawa nila dun sa a day before the rally. Nag-hope sila ng trigger, ng outrage, yung para, yun na nga, ma-oust yung administrasyon. Bakit? Kasi next week start na ng impeachment. So all of Totoo ho yan. At mga DDS, hindi kayo pwede magpakampante. Bakit? Lalagpas pa din daw ho sa 1/3 Yung lalagda, pipirma para i-impeach si Vice Presidente doon sa Kongreso Di ba? Yaan lahat ho ang pinaghahandaan nila. Isama na ho, mga kababayan, pati po yung pagsabi ni Vice Presidente na ako po ay tatakbo sa pagkapangulo. Bakit to? Kasi hintayin nyo lang mga ilang araw, pagka yung impeachment na yan. Ang sasabihin na ho nila, kaya naman po ako pinapa-impeach at 4 na impeachment, etong mga ito, kasi po, nag-announce ako na tatakbo ako sa pagkapangulo sa 2028 Yan lang ho ang iyaano nila. Yan lang po ang idadahilan nila, mga kababayan. At least, may dahilan sila. Kesa naman, tinatanong sila, bakit ganito? Sino si Mary Grace Piato? Sino si Cocoy Villamin? Bakit ka nagbanta sa buhay ng Pangulo? Etc. etc. At least, ang isasagot nila, pinupolitika lang po kami. Di ba ilang taon na ganun lang yung sagot nila? Pinupolitika po kami. these things, pinagsama-sama na yung agenda. Parang, kumbaga sa usapan, pagka natatalo ka na, nako-corner ka na, itinataob mo na lang yung mesa para... Ganun na lang. Taob na. Para tapos na to. Di ba? At least hindi ka nagmukhang talo. Maiba yung eksena, yung usapan. Yeah. So there's a destabilization effort. Yeah. Lagi naman. At halata naman sila. Yes. So, the fact na pag nakita niyo yung speech ni Baligod, talagang inciting to sedition na siya and rebellion kasi he was invoking yung constitutional provision ng yung AFP is the protector of the people in the state, so hindi yan protector ng government. Makita mo, the thing. Tapos yung mga in-invite nila doon ng mga vloggers ni Duterte, talagang Nandun talaga. Alam mo na. Di ba? Yung tipo bang, eto may pasabog tayo, ganito. Naku. Yan mga yan. Halata naman mga nag-uusap-usap yung mga yan. ma-agitate yung mga mga questions sila. Talagang it was so set up
to ignite certain emotions. O di ho ba?